Samahan niyo ako mga kaibigan sapagkat ito po ay ibinigay ng susi sa atin ng Diyos. Susi sapagkat mahalagang mabuksan ito ang mga pintuan at ang mga durungawan. Ang pintuan po ng mga balakid o anumang mga problema, anumang pong mga kahirapan, anumang pong mga pintuang mahirap buksan. Mga doors of opportunities and blessings and victory. Paano mabuksan? Gamitin po natin ang susi na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang iba po ay ang panalangin. Kaya po sabi ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. Tulungan mo kami kung paano mag-pray. Sapagkat totoo po na the spirit is willing but the flesh is weak. Anytime na ini-encourage sila ng Lord, can you not, sabi ng Panginoong Jesus, hindi man lang kayo makatiis o makasama sa akin kahit isang oras ng pananalangin? Hindi man, kahit noon ay talagang ang pananalangin po kasi ay isang trabaho. Hindi po ito pa-cute lang, no, na parang may masabi lang na nanalangin ka. It's really a tough job to pray, no? Because sa pananalangin po natin, we must believe that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Na ang Diyos ang siyang gumagantimpala sa sino mang tumatawag at humahanap sa Kanya. Kaya po, hindi basta-basta ang manalangin. At upo, pwedeng na-memorize mo ang panalangin. Upo, pwedeng kahit 50 times ay ma-recite mo ang iyong panalangin. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung pusong mayroong pananampalataya na kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan. At kahit hindi mo rin nakikita ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi po siya nakikita. Kaya naghahanap rin po siya ng mga taong sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po today, ako po ay nagpapasalamat dahil the fact na nakikinig ka, the fact na nandyan ka, ibig sabihin, you're looking also for that one thing. And that one thing is to please God. And you are blessed sapagkat hindi lahat ng tao ay naghahanap sa Diyos at hindi lahat ng tao ay nagnanais na makapaglingkod sa Diyos o makapagpanalangin. Mas madali pa magtrabaho ng ibang bagay o mas madali pang i-scroll mo yung cellphone kaysa lumuhod at manalangin. Sapagkat we are engaging in a war. Pag tayo nananalangin, nasa spiritual battle tayo. Kaya po sabi sa aklat ng Mateo 6, pumasok ka sa iyong kwarto. Kailangan mayroong makakonsentrate ka, na mag-meditate ka, at hindi ka magpapadistorbo kung sa ano-anong mga kadistorbohan sa buhay na ito. Ang daming labahin, ang daming hugasan, ang daming isiping lulutuin, ang daming mga babayarin siguro. At kaya po, it's really a tough thing to concentrate and to really just meditate on the Lord. But today, I am inviting you, bago man lamang po, sa anumang pong mga bagay ay makapagbigay tayo ng oras sa ating Panginoon. Alalahanin po natin palagi ang 1 Timothy 2, 1-4. Sabi po doon na first of all, ino-urge tayo, hinihingi sa atin, pinapakiusapan tayo na manalangin para sa mga nasa autoridad. Kaya po ngayon, ipapanalangin po natin ang mga nasa autoridad. Siyempre sa presidente, vice-presidente, yung mga humahawak po ng mga Senate presidency o yung mga majority floor leader o kaya po mga leader ng DOJ, Department of Justice, yung Supreme Court. Ipag-pray po natin sila that they will lead this nation peacefully, na sila po ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ipanalangin po natin yung LTO, isa pong branch ng government na ipanalangin natin magkaroon ng paglinis at kabanalan at mawala po yung mga suhulan at righteousness po ang mag-prevail at higit pa po nilang gawing expertise, galingan po nila at upang kung tough ang batas ay lalong mag-iingat ang mga drivers na hindi po sila makakadrive na hindi ready, hindi nagpahinga ng maayos ng nakaraang araw o gabi. At hindi uminom ng alak kasi ang umiinom ng alak ay yung kanyang discretion, yung kanyang pakiramdam ay maaapektuhan, ang kanyang paningin maaapektuhan, lalo na kung drugs. So, ako po may napuntahan po kami isang bansa dito sa Asia
na sobrang mahal po ng mga nakakadisgrasya ng mga driver. Sobra, they can't afford po ang amount ng penalty po ng gobyerno nila. Kaya po halos wala daw masyadong mabalita ang mga vehicular accidents. So ipipray po natin dito yan sa ating bayan. Lahat po yan na bigyan ng wisdom yung mga namumuno dyan para po maging maayos po ang pamamalakad nila to be excellent in whatever they do para po wala pong masyadong mga karahasan, walang mga aksidente na mga brutal na mga pangyayari sa mga nagbabiyahe. I-pray po natin yan. Hindi lang po yan sa lahat po ng branches ng government, sa military, sa DPWH, mga kaibigan, mga kapatid ko. And it's really a must for us to pray para sa mga mananalo o kaya sa eleksyon. It is really vital kung sino ang mananalong mga congressman sapagkat sila yung lawgivers, yung lawmaking body. Mahalaga po na ang mga batas natin ay yung mga batas na hindi po makakapalungkot sa Diyos. Yung mga batas po ba na hindi po kumbaga, yung mga batas po na hindi makapagbibigay ng kalungkutan sa Diyos. Ano po yun? Like example, divorce o kaya po yung ito pong abortion, no? Which is legal po sa ibang bansa. Ang gusto ng Panginoon ay yung mayroon pong righteousness sa ating mga batas. Ano po yun? Marami pong mga batas na kung saan pwede nating mapalungkot ang Diyos. Pero po may mga batas na kung saan pag na-put up sa ating mga bayan, magiging righteous, magiging maayos po ang ating mga bayan. Kaya po, it's important na ipag-pray po natin yung mga mananalong congressman at mga gobernador, mayor. Join me in prayer, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. God's will for us to pray. Sabi po sa Isaiah 56:7, our house, ang bahay natin, itong ating buhay mismo at ang ating mga bahay, ang ating mga community shall be called a house of prayer. My house shall be called a house of prayer. So today, join me mga kapatid sa ating pananalangin para sa ating bayan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Araw na lang, Panginoon, ilang tulog na lang, Panginoon, ay eleksyon na, Panginoon, dito sa aming bayan. Father, in the name of Jesus, ikaw po ang may control, Panginoon, ng bawat pamunuan. Nasa kamay mo, Panginoon, kung sino ang gusto mong gawing hari o sino ang gusto mong mamuno. At wala pong nalilingid sa iyo, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, Lord, we pray for this country. Have mercy, Lord God, sa bayang Pilipinas. Panginoon, that this country will continually, O God, pamunuan mo, Panginoon. At maghari ka, Panginoon, at patuloy mo pong i-guide ang presidente po namin na patuloy po na magkaroon siya ng wisdom, Panginoon, sa pagmamanage ng aming bayan. At ganun din, Panginoon, ang Vice Presidente, ano ang pinagdadaanan niya, Panginoon, ano man po, Panginoon, mga proseso, ikaw po ang mangyari po ang iyong kalooban. At Panginoon, salamat, Panginoon, sa aming mga senador, Panginoon, sa aming mga congressman, at even, Lord, we pray yung 12 na mga senador na mananalo, Panginoon, napadalangin po namin na ang mananalong mga senador, Panginoon, ay yung mga well-able, yung mga hindi, wala pong mga pangsariling ambisyon, wala, Panginoong, mga sarili lang, na pangsarili lang ang kanilang iniisip, kundi, Panginoon, sila ay prepared, may expertise sila na gumawa ng mga suggestions, mga batas, i-file nila at Panginoon, sila yung may mga panibagong mga fresh ideas, Panginoon, kung ano ang gawin dito sa aming bayan. Kaya, Lord, we pray that you raise up righteous leaders, Panginoon. Righteous leaders, Panginoon, na may banal na takot sa iyo. At yung nagmamahal sa iyo, O Diyos. At yung mga susunod sa mga utos mo, yung tatalima sa iyong leading and to trust your design. Mga leaders, Lord, na magpapagamit sa iyo at sa end time harvest. Lord, also, we pray
that expose mo po yung mga kandidato na may mga hangaring hindi maganda. Yung mga kandidato, Panginoon, na may mga wrong motives or may mga mga sa pansariling agenda, mga selfish agenda. Father, expose them and we pray na hindi sila yung mga manalo. Kundi manalo, Panginoon, yung mga competent, yung mga may marunong, Panginoon, mga visionary sila, nagmamahal sa bayan, at may mga alam nila kung ano ang ginagawa nila at ano ang gagawin nila para sa ikabubuti ng ekonomiya, ng safety, ng peace and order ng aming bayan. Lord, so be it, Lord. So be it, Lord. Papanalunin mo, Lord, ang mga senador na karapat-dapat, Lord God. At ganoon din, Lord, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, Panginoon, at mga board member at mga kagawad. Lord, we pray for your protection, Lord, sa ilang oras na mga nanalabi. Bago, Panginoon, ang eleksyon, ilang araw pa, Panginoon, bago po mag-eleksyon. We pray, Lord God, that this election be violent-free o kaya po free of violence, Panginoon. Walang mga karahasan. Panginoon, kahit na, Panginoon, mayroong mga differences, may mga different political colors, Panginoon, at lalo na ngayon, Panginoon, na maraming mga issue ng bigayan at ang mga tao naman, na mga maralita, nag-aantay ng mga ibibigay sa kanila. Lord, Panginoon, we pray that this moment, this season, Lord God, ay wala pong mga magbanggaan, Panginoon, grupo-grupo, kampihan, Panginoon, which is which. Father, we pray that free from any chaos and any mga kaguluhan, Panginoon, sa aming bayan. Ngayon pa man, Panginoon, ay hinihiling po namin ang iyong mga anghel sa kalangitan na siya pong magbantay sa aming bayan. Mula doon, Panginoon, sa north hanggang sa south, sa east and west ng bayang Pilipinas. Lord, thank you for taking full control, Panginoon, ng aming bayan. Salamat po, O Diyos. And Lord, we pray na ang destiny ng bayang Pilipinas, ang destiny, Panginoon, na magandang destiny, magandang pagkatawag mo sa aming bayan, ito po ay maganap. Panginoon, to be a righteous nation. Yes, Lord, to be a missionary sending nation, to be a ship nation, Lord God. Thank you, Lord, for your good plan, for your good calling, Father God, sa bayang Pilipinas. And Lord, so kaya pinapanalangin namin that you reign, Panginoon, at mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming bayan. Lord, we pray for your patuloy, Panginoon, na pagkilos, Panginoon, sa bayang Pilipinas. Lord, na maglagay ka ng mga nasa posisyon na may magandang kaisipan para magkaroon ng mga trabaho, bagong trabaho, ang mga tao, Panginoon, ma-alleviate ang poverty, Panginoon, dito sa aming bayan. Lord, Panginoon, have mercy. Have mercy, Lord, sa bayang Pilipinas. Panginoon, alisin mo po ang mga sumpa ng kahirapan, ang sumpa ng kawalan, Panginoon. Lord, have mercy. O raise up leaders, Lord God, that are good in agriculture, in Panginoon, sa entrepreneurship. Lord, raise up leaders that will be good in propagating, oh God, and in patronizing local products. Oh Lord, raise up leaders, Lord, that will just be an encouragement, oh God, and be a help sa mga farmers namin, sa mga mangninyong, sa mga magsasaka ng palay, yung mga nagtatanim ng mga mais. Father God, raise up leaders in this nation, oh God, that have the expertise kung paano nilang gawin, na wag maubos ang kanilang kapital sa mga abono lang, o kaya, Panginoon, sa mga mamahaling, mga pang-sustene sa kanila pong mga farms. Kundi, Lord, you will give wisdom and direction sa mga farmers what to do para po maging organic, o kaya, Lord, maging natural ang mga abono. At, Panginoon, ganun din, Lord, you give them wisdom na, at saka, Lord, favor na maganda po ang price na ibigay ng mga nagkukumprada, o kaya, Lord, sa market mismo, Lord, makakuha po ng mga bibili, ng mga gulay, wala pong masasayang na mga pananim, wala pong itatapon ng mga kamatis or sibuyas. But you will give wisdom, Father,
how to preserve, Father, how to maximize, and paano gawin, Panginoon, ng mga mamamayan, lalo na ng mga farmers, para hindi itapon, Panginoon, ang mga produkto nila pag ito po ay oversupply, o kaya, Panginoon, walang bumibili. Panginoon, we don't want, oh God, that scenario to happen sa aming bansa, sapagkat maraming nagugutom, maraming walang pagkain. Kaya, Lord, dalangin po namin, tulungan mo ang aming mga farmers, Lord God, raise up senators, governors, mayors that will just have the heart for them, a good heart for them, to help the farmers, to help those, Panginoon, mga nandyan, Panginoon, sa ibaba o nasa laylayan. O Lord, hindi lang po na posisyon ang mitiin ng mga sumasama ngayon sa eleksyon, kundi, Panginoon, na ma-express nila ang mga vision nila at ang mga ideas nila, how they could be of help. And Lord, kilala mo po sila. Alam mo po ang bawat puso at mithiin ng bawat kandidato. And we pray, Lord, na sila po ang mga manalo. Father God, we pray na ang Pilipinas, dinggin mo po ang panawagan namin, Lord God. We continually lift up our voice for our country, Lord God. We cry out to you, Lord God, and we humble down, O God, sa iyong presence. O God, Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin ang kapayapaan, wala pong kaharasang mangyari sa aming bayan, walang kaguluhan, Panginoon, na mangyari. At dalangin po namin, O Diyos, na wala pong dayaan sa mga balota. Ito po ay nasa mabuting kamay, wala pong tatamper, wala Panginoong madadaya na mga balota. Proteksyonan mo po ang mga ballot boxes, Lord God. And thank you, Lord, na iingatan mo po maging yung mga teachers, na mga sila yung Panginoon, and the COMELEC people. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa araw, before and after elections, Lord God. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay fully compensated, fully, Panginoon, masaya ang bawat isa, sapagkat sa election na ito ay matangubay namin mapipili ang mga well-able, Panginoon, na mga matulungin, God-fearing, na mga kandidato, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat, Lord, na patuloy mong sinasagip ang aming bayan mula sa anumang pong mga kahirapan, sa anumang, Panginoon, na pinagdadaanan nito, Panginoon, inililigtas mo kami sa anumang mga bagay at kinakalinga mo, Panginoon. Pinakalinga mo ang aming bayan ng iyong proteksyon sa bawat, Panginoon, mga pantalan, sa bawat mga beachfront, sa bawat mga isla. Panginoon, salamat po sa iyong proteksyon, salamat sa iyong paggabay, patnubay, at sa blessings mo sa amin, sa eleksyong ito, Panginoon, mangyayari ang iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, friends, thank you for joining me sa prayer na to. At si Ate Chu, si Aguilar po ito, nagpapasalamat. Thank you so much for watching. At sa pag-antabay dito po sa The Way FM. The Way FM 104.3 sa pilitan ng inyong mga radyo. At meron po sa YouTube at ganoon din sa Instagram. Air 104.3 ang ating pong pinagpalang himpilan. Hanggang sa muli po.